Okay, so good morning everyone. So today I will demonstrate how to use Wireshark. So ipakita ko lang po sa inyo yung mga basic functionality lang ni Wireshark po natin. So magiging topic natin is about brute forcing. So brute force.pcap. So pcap stands for packet capture. Yun po yung meaning. And then ang brute forcing naman po natin is yan, na-discuss na rin po yan sa atin kung ano yung nangyayari pag binu-brute force yung isang computer or network and then server. So, meaning maraming request na nangyayari sa network natin. So, first, click lang natin si statistic and then endpoints. Then after that, view natin si IPv4. So, dito finifilter natin yung IP addresses natin. So kung mapapansin nyo, may dalawa tayong may mataas na request na packets, which is the 51.1.116 and then si 192. So dito disregard natin to kasi private IP to, and then ito yung public IP natin. Dito tayo mag-focus. Okay? Ayan. Yan yung isang way para ma-filter po natin siya. Now, kung maalala ninyo, yung mga web server natin, di ba? So, web server typically accept connection on ports 80 for the HTTP and then 443 for the HTTPS naman. So, gamitin naman natin si Wireshark toolbar para ma-filter natin yun. So, first is type lang natin HTTP. Then, enter nyo lang. Ito na agad yung magpapakita sa inyo. Nandito na yung index.php. So, ito yung tinatry niyang i-brute force. Tinatry niyang pasukin. So, every time na nagka-click tayo, nag-iiba din dito. So, yan yung detailed na information na pinapakita sa atin. Okay? Now, ang next naman natin dito is paano nga ba niya binu-brute force. So, magpapakita din yan. So, isang example natin. Click natin to. And then, to. So, mga attempt na to, kung mapapansin nyo, nagre-respond siya na okay, sabi niya. Pero incorrect naman yung binabato niya na output or ang tawag dito, incorrect naman yung response na binibigay ng server natin. Ayan. Dito, incorrect pinapakita niya. Ang goal natin dito is kung paano natin ma-filter or paano natin makahanap yung nagkaroon sila ng handshake. So when we say handshake, kumbaga nagkasundo na sila na ito ba yung username, ito ba yung password. So ang response naman ni web server natin is yes, sabi niya dun sa attacker. Okay, so gawin natin para makita natin yun. Gamitin natin yung magnifying glass kay Wireshark. So palitan ko lang ng string. Ayan. So, dinala niya na tayo dito. Ito na yung correct, sabi niya. So, meaning dito na sila nagkasundo, nagkaroon ng handshake. And gagawin natin dyan, HTTP string. Ayan. So, kung nakikita nyo, nandito na yung web hacker and password is admin12345. So, ganun lang pag may titignan kayong mga IP address kung paano yung nangyayaring transaction sa kanila, ganito lang po siya. Okay, so now, ang gawin natin, i-filter out na lang natin para makita natin yung RDP na ginamit niya, no? So, ito yung command na gagamitin ko, HTTP and IP dist equal, and then yung IP.
yung public IP natin. After that, enter lang natin. Nandito yung info. Kung mapapansin nyo yung post, nandiyan siya, di ba? Yan yung mga request na nangyari sa IP na to. And then, pag gusto mo ng detailed information, yan, makikita mo naman siya dito. Diyan sa baba. Now, since meron to, click natin si ito. So, HTML form URL encoded. So, kung mapapansin nyo dito, multiple yung ginawang attempt. Di ba nag-correct siya dun sa web hacker admin 12345. So, marami siyang ginawa dito. Itong part na to. Yan. Marami siyang attempt na ginawa. Okay? So, hindi lang parang one time yung ginawa, kundi multiple time na brute forcing para lang mapasok yung computer ninyo or yung server ninyo po. So, after that, export natin. Packet dissection. Okay. For additional naman to na dissection, save lang natin siya sa text. Okay. Ang ano kasi hindi natin makikita, let's say yung ginamit ni attacker na let's say yung SSH, hindi kasi natin makikita yun, wala yun kay Wireshark. Okay. Now tignan natin yung mga username na tinatry niya, kumbaga ginigess niya, or let's say meron na siyang credential nun. Ngayon, isosort natin yun dito. Okay. So, ls, then cd desktop, check lang natin kung ano yung laman ng folder. Sorry. Challenge file. So, pupunta natin yung sinave natin na text kanina. Brute force. And then, cd natin. Sorry na cd ko pa. Ayan. So, ito yung kukunin natin. Okay? So, gagamit tayo ng command which is yung cat. Okay? Cat, sabi niya, meaning concatenate para ma-sort natin. Okay? Cat http export.text yung file natin kanina. After that, pipe clip. Tapos ano yung kukunin natin? Ano yung parang i-filter out natin? Eh, di ba ang kukunin natin is si username. So, yan yung ilalagay natin. Yan yung i-display ngayon ni concatenate sa atin. Pipe unique. Sorry. Ay pala to ay. Yan. So, nakita na natin ano yung username na ginamit ni attacker natin. Okay po. Ganun lang siya. So, kung may question, nandiyan naman si sir. Yun na lang po tanungin. Okay? Now, check natin yung sa isa-search naman natin ngayon yung
tawag dito, yung kanina yung na-mention ko na RDP connection or yung request dito sa server natin o sa unit natin. So, ang gawin lang natin, same ulit yung kanina. Clear ko lang to. Yung dito. Tapos, client. Tapos, enter lang natin. And kung makikita nyo, pumunta siya dito. Yung client data, sabi niya. Ito yung client name, si Timo Virtual. Andito yung information po. Okay po. Ganun lang naman siya. And yun, ganun kaganda si Wireshark kasi syempre, di ba, sinasabi nung iba na huwag yung sinishare yung mga IP address ninyo, ganyan. Kasi tama naman po. That's public, sorry. That's private po. Kumbaga, makikita nila yung detail mo din through network. Kumbaga, may mga digital footprint pa rin tayo na naiiwan lalo pag nagbo-browse tayo, ganyan. Diba? So, that's for the Wireshark. And then, tignan naman natin kung nakailang attempt siya. Dito sa authentication log naman po, depende ito sa kung ano yung ginagamit ninyong monitoring and logs. Okay. Ganito yung ipapakita sa inyong logs. So, try ko lang. Let's say SSH. Ayan yung sa SSH natin. So, makikita nyo ang dami, di ba? Dito pa lang, failed password, sabi niya. So, dito nangyayari yung pag-attempt. Baga nag-fail, hindi yun yung password na hinahanap niya. Andiyan yung ibang detail. Failed password and then accepted password. Filter natin. Ayan yung accepted password. So, 27. Ganyan, karami. Tapos, lagay natin si failed password. Kung mapapansin nyo, 7,000 yung attempt na nangyari. Kumbaga, ganyan yung nangyari sa brute forcing natin. So, in real world talaga, nangyayari to. Parang yung sa amin din. Try ko i-display sa inyo ngayon kung paano. Pero, syempre, konti lang. Baka mamaya i-brute force nyo rin kami. Okay. So, yan. Hopefully, may natutunan kayo dito sa Wireshark natin. Kung paano yung pagdadissect ng packet capture po natin. Okay, so i-share ko lang din yung isang unit namin. Ito yung real time na nangyayari sa kanya. Everyday ina-attack po. Bino-brute force yung isang unit namin. Suki. Ayan siya. So makikita nyo dito yung anong username yung ginamit. Ayan. So mas detailed. So yung hindi kabisado yung sa yung mga kasama kong IT din. Kapag hindi nila kabisado kung paano yung monitoring, at least dito makikita na nila agad kung may nag-a-attempt na pumapasok dun sa isang unit namin, dun sa isang branch namin. Share ko lang na may tools din kami